Magandang araw sa ating lahat. Welcome sa ating YouTube channel. Ako nga pala si Teacher JM at ngayong araw na ito, tayo ay mag-aaral tungkol sa Makabansa 3, unang markahan, ikalimang linggo ng revised K-12 curriculum na may paksang pagbabagong naganap sa kinabibilangang komunidad, tao at populasyon. Para sa ating layunin, sa aralin ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang na ilalahad ang mga pagbabagong naganap sa kinabibilangang komunidad sa pamamagitan ng iba't ibang sining tulad ng pagguhit, paggawa ng simpleng graph o pagkukwento ayon sa tao at populasyon. Bagong lahat, atin munang tingnan ang mga larawang ito. Para sa unang larawan, ano ang iyong nakikita? Tama, may isang bahay sa malawak na lupain. Sa ikalawang larawan kaya, magaling, makikita natin na dikit-dikit ang mga bahay at maraming tao. Sa ikatlong larawan kaya, mahusay, ito ay kabahayan. May pagbabago bang naganap sa mga larawang ito? Magaling, ating alamin sa ating paksa ngayong araw. Bilang paglalahad ng aralin, ating tatalakayin ngayong araw ang tungkol sa pagbabagong naganap sa kinabibilangang komunidad, tao at populasyon. Bago ang lahat, atin munang alamin ang mga susing salita tulad ng populasyon, graph, at tao. Handa na ba kayo? Simulan na natin. Una ay ang populasyon. Ang populasyon ay tumutukoy sa kabuuang bilang ng mga tao na naninirahan sa isang partikular na lugar, bansa o rehiyon sa isang takdang panahon. Ang graph naman ay paraan para madaling maunawaan at mabigyang kahulugan ang mga impormasyon. Ito ay ginagamitan ng mga simbolo, katulad ng nakikita nyo ngayong larawan. Samantalang ang tao ay isang nilalang na may kakayahang mag-isip, makaramdam at makipag-usap. Siya ay may katawan, isip at damdamin na ginagamit upang makisalamuha sa iba at gumawa ng mga desisyon sa buhay. Ayan mga bata, ngayong nalaman na natin ang mga susing salita, tayo ngayon ay magbabasa ng isang maikling kwento. Ito ay pinamagatang Barangay Masagana, Nagkakaisa. Handa na ba kayong basahin ang maikling kwento? Tara, sabayan niyo ako. Sa isang maliit na bayan na dating tahimik at payapa, naroroon ang Barangay Masagana. Dito naninirahan si Mang Pedro, isang magsasaka na kilala sa kanyang sipag at pagmamahal sa kanyang taniman ng gulay. Ngunit isang araw, dumating ang balitang magkakaroon ng malaking proyektong residential subdivision sa kanilang bayan. Sa loob lamang ng ilang buwan, nagsimula na ang pagtatayo ng mga bagong gusali at bahay sa mga dating taniman at bukirin ni Mang Pedro. Pagdami ng populasyon sa kanilang lugar, hindi rin naiwasan ang mga hamon. Dumami ang basura sa mga kalsada at ang dating malinis na ilog ay unti-unting nagkaroon ng polusyon. Nang matugunan ito, nag-organisa ang barangay ng mga volunteer para sa regular na paglilinis ng kapaligiran. Nagtulungan ang mga residente upang mabawasan ang polusyon at maibalik ang kalinisan sa kanilang komunidad.
At diyan nagtatapos ang ating maikling kwento. Ngayon, dumako naman tayo sa talakayan. Ating sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Handa na ba kayo? Simulan na natin. Para sa unang tanong, ano ang pamagat ng kwentong binasa o pinakinggan? Magaling! Ito ay Barangay Masagana Nagkakaisa. Para sa ikalawang katanungan, ano ang hanap buhay ni Mang Pedro? Tama! Ang hanap buhay ni Mang Pedro ay siya ay isang magsasaka. Para sa panghuling katanungan, batay sa kwentong binasa o napakinggan, ano-ano ang pagbabagong naganap sa komunidad sa Barangay Masagana? Mahusay! Nagkaroon ng residential subdivision sa sakahan ni Mang Pedro kaya dumami ang tao at basura sa kanilang lugar. Bilang dagdag talakayan, batay sa datos sa kwentong binasa, narito ang isang graph na nakikita nyo ngayon. Ating sagutin ang tanong. Ilan ang bilang ng populasyon noong taong 2015? A. 1,750, B. 2,500, C. 3,100, D. 3,700. Magaling! Ang tamang sagot ay D. 3,500 na siyang nakikita nyo ngayon. Batay pa rin sa datos na nakikita nyo ngayon, galing sa ating kwentong binasa, ano ang napansin ninyo sa datos ng bilang ng populasyon? A. Bumaba, B. Tumaas, C. Walang pagbabago, D. Pantay-pantay. Magaling! Ang tamang sagot ay B. Tumaas. Ngayon, dumako naman tayo sa paglalahad. Ating sagutin ang tanong na ito. Nagbabago ba ang isang komunidad? Mahusay! Oo naman, nagbabago ang isang komunidad sa paglipas ng panahon. Taon-taon, dumadami ang populasyon o mga taong naninirahan sa isang lugar. Dumako naman tayo sa pagtataya. Gumawa ng isang simpleng graph batay sa datos sa ibaba at sagutin ang mga tanong. Handa na ba kayo? Simulan nyo na! Magaling! Narito ang mga sagot. Nakuha nyo ba? Mahusay! Ngayon, bilang dagdag sa pagtataya, ating sagutin ang mga sumusunod na katanungan batay sa datos na nakikita natin sa ibaba. Una, anong taon ang may pinakamaraming bilang ng mag-aaral? Mahusay! Ang tamang sagot ay ang taong 2023 na may bilang ng 550.
At para sa ikalawang katanungan, anong taon ang may pinakakakaunti ang bilang ng mag-aaral? Tama, ito ay ang taong 2020 na may bilang na 400 mag-aaral. Ayan mga bata, sana ay marami kayong natutunan tungkol sa ating puksa sa Makabansa 3, Unang Markahan, ikalimang linggo ng Revised K-12 Curriculum na may paksang pagbabagong naganap sa kinabibilangang komunidad, tao at populasyon. Maraming salamat sa panonood. Muli, ako si Teacher JM at huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel. Mag-like, comment at share na rin. Hanggang sa muli!